nating pag-uusapan. Nako, delikado. Nakakatakot mga kabibig. Ano ba yan kabibig? Puro yung entrada mo kabibig ba? Para natakot na rin kami. Dapat ka lang matakot. Bakit? May mangyayari kay VP Sara. Ha? Anong mangyayari kay VP Sara? Nakakatakot naman yan. Maghintay-hintay ka. O eto na. Share ko sa inyo. O ito. Kita nyo na? Abangan ang mga susunod na hakbang against VP Inday Sara Duterte. Isa na dyan ang impeachment para mawala na talaga ang Duterte sa poder. Hala? Galing ito kay ano ha? Galing ito kay Mark Lopez. Uy, nakakatakot naman yan kabibig. Nabasa ko lang yan. Paano yan? Abangan daw. May aabangan tayo. Gagawin talaga nila. According to stories, ipapa-impeach daw ni Martin si Sara? According to one of his relatives from Crisette Laureta Chu. Ito ha. Ito. Share ko ang Facebook. Sabi ni Crisette Laureta Chu. Ano yung kabibig? Ito. Sabi ni Crisette Laureta Chu. Ito PM to me. According to stories, ipapa-impeach daw ni Martin si Sara. Hala? According to one of his relatives. Me, di niya kaya. This one hasn't their downfall. Watch. Hala. Sabi ni ano ha? Naku mga kabibig, oy. Hala ka. Ito Sinabi ni Crisette at sinabi ni Mark Lopez na aabangan. Posibleng ipapa-impeach na si VP Sara kasi sobrang ingay. Ha? Maingay si VP Sara o nag-iingay si VP Sara kasi totoo ang kanyang mga sinasabi. Hindi nyo na makakontrol si VP Sara. Hindi nyo na pwedeng diktahan si VP Sara. Naku, grabe mga kabibig. Nakakatakot naman yan kabibig. Yun ang gusto nila. Diba? Pwede kasing mag-file ang mga congressman, mas madami sila kaysa senador. Ako. Sabi ni Remote Geek. Yun mga kabibig. Nabasa ko lang sa post ni Mark Lopez na aabangan ang pagpapa-impeach kay VP Sara. At sabi naman ni Crisette Laureta Chu, ayon sa kanyang bubwet, na may nag-PM sa kanya na according sa kanyang stories na ipapa-impeach daw ni Martin si Sara. Naku! Kaya pala sabi ni Chowa ba yung nagsabi na yung si VP Sara sa budget niya hindi yan dapat makaligtas. Lahat ng centavos kailangan natin susuriin. Iba na kabibi. Paano yan? Naku! Si VP Sara. Gusto nyo bang ma-impeach si VP Sara? Yung iba dito na nagpabalat-balat kayo, sino ang nagmamadaling maging vice president ni BBM kaya gusto niyang ipa-impeach si Sara? Hala, from Sas Rugando Sasot. May post si Sas Rugando Sasot. Sino ang nagmamadaling maging vice president ni BBM kaya gusto niyang ipa-impeach si Sara? Naku, ipa-impeach nyo ang highest net satisfaction, highest trust rating? Ipapa-impeach nyo? Watching from London, thank you from Daniel Tamundong. Salamat po Mr. Daniel Tamundong for watching. Naku mga kabibig. Paano yan mga kabibig? Paano na yan? Ang isang congressman daw, it's so irked daw na mag-file ng impeachment case against Sara anytime soon. And they might have numbers to actually pull it off. Polphoronic Republic. Meron daw mga congressman, may congressman daw na gustong mag-file ng impeachment laban kay VP Sara. At maraming mga congressman ang susuporta nito. Nako mga kabibig. Ano kaya yung kaso na kay VP Sara? Nako, nakakatakot naman yung kabibig.
Wala pang 5 statements si Sara, takot na sila agad. Of course. Di ba? Sana din yung confi ni BBM imbestigahan din from Jai Coscos. Samot, inidoro lahat candidate nila kapag i-impeach na si Sara. Edi, pasensya na. Si BBM ang palitan ni VP Sara. Malamang susuporta dahil sa pera. Yun mga kabibig ha. Yun ang mga pinag-uusapan sa kabilang parlor na confident sila na ma-impeach namin si VP Sara dahil sa 125 million confidential funds. Wow! Hanggang confidential funds na talaga kayo. No? Wala kayong ibang mabato kay VP Sara kundi confidential funds lang. 'Di ba? Hanapin nyo sa Office of the Vice President website para makita nyo ang confidential funds. 'Di ba? Paano na yan? Ano yung komento dito? Payag ba kayo na i-impeach si VP Sara? Payag ba kayo? Lalo na mga taga Mindanao. Bakit? Sa Mindanao, si Sara ang may pinakamataas. Grabe. As in, na-shock ako eh. Na-shock ako sa mga pasabog ng mga taong ito. Hi, nako mga kabibig, paano na yan? Hirap takuting ang lumalaban. No. Big no daw, sabi ng isang netizen. Ako naman, suportahan ko talaga si VP Sara. Huwag niyong hintayin na magalit ang mga Pilipino. Huwag niyo talagang hintayin galit ang mga Pilipino. Kung magalit ang isang Pilipino, nako, delikado yan. Baka hindi nyo kaya. Baka kayo tawag dito, magsisisi kayo. Iyak na naman ang mga loyalista at pinks na si Sara ay may mataas na net satisfaction rating. Tapos si BBM may pinaka-lowest net satisfaction rating. Diba? Nako. Kawawa naman. Sa Visayas pala, mas satisfied ang mga tao kay Sara. Sara got 47%, while Martin got 36%. Dapat sana mataas kay Martin kasi nasa taga-Visayas siya. Saan ba siyang congressman? Pero mas mataas si VP Sara kumpara kay Martin. Sa net public satisfaction net sa Visayas, Sara got 47, while Martin Romualdez got 36. So Visayas and Mindanao are more satisfied with VP Sara than Speaker Martin Romualdez and DVM. Diba? Nako, mga kabibig. Ano na yan, mga kabibig? Sabi na iba, si Sara, no? Puro reklamo na lang. Reklamo ba ang ginawa ni Sara? Hindi ba ito dapat tingnan nyo kung ang problema nito? Sabi pa ni Manuel, VP who left the country during heavy rains and flood can't be expected to sincerely address flood issues. Excuse me, Manuel. Umalis nga ang VP pero unang rumispindi ang Office of the Vice President. Mahirap talaga, no? Pag bitter sa mga Duterte. Pareho lang ang mga Duterte, sabi ni Manuel, sa nakaupong Pangulo, gagastos ng 200 billion sa palpak na flood control project, tasisihin ang ibang tao or bagay pag bumahaan ng malala. Si Sara sumisiba sa mga tao? Nagsisiba, sinisihan ba ni Sara? Hindi. Kung sabi mo, Raul Manuel, na si VP Sara umalis na walang ginawa, excuse me, may sistema ang Office of the Vice President. Si BBM nag-meeting pa, si VP Sara nagtatrabaho na. Excuse me, ikaw bilang congressman, kongresista, nung panahon ng baha, tumulong ka ba? Baka puro ka lang ngak-ngak ka na ngak-ngak dyan. Diba? Ito talaga mga oposisyon. Walang ibang magawa. Diba?
Kaya nga sabi ni VP Sara, yung mga leaders natin, don't be motivated by cash, cocaine, or champagne. Huwag kayong motivated ng cash, cocaine, or champagne. Diba? Raul Manuel, basa-basa ka naman dong, manood ka naman ng news, baka hindi nyo pinapanood pag it's all about VP Sara. Baka ano ba, naiirita kayo pag nangunguna si VP Sara. Baka na-high blood kayo pag naririnig nyo na ang Office of the Vice President is the first office of the country, government office, na rumisponde sa Bagyong Karina, na namimigay ng ayuda, na namimigay ng tulong, na unang nagbigay ng tulong habang kayong mga politiko ay natutulog pa at nagmi-meeting pa at nagbi-briefing pa si BBM. Wala nga si VP Sara, pero yung strength, yung power, yung leadership niya, ramdam na ramdam sa Office of the Vice President. Kailangan ba talagang may leader para magtrabaho ang members? No. Leadership sometimes exists even though the leader is not around, or the leader is not around. But the leader can give instructions because he or she trusts her members. Ganon. Kasi itong mga taong ito, walang trust sa kanilang mga members, walang trust sa kanilang mga personnel. Kaya questionable yung pagiging politiko nila. Si VP Sara, may tiwala sa tao. Yun ang wala sa inyo. Kaya mataas ang trust rating ni VP Sara kasi si VP Sara, kahit wala siya sa panahon ng bagyo, may tiwala siya sa mga members, sa mga personnel sa Office of the Vice President. Kabibig, maiba ako, anong skincare mo? Kiss ng face mo. Talaga makis ang face ko? Ako. Ganon talaga pang fresh. Ganon talaga pag mataas ang trust rating and net satisfaction rating. Diba? Ay, yung mga politikong nagreklamo, o ikaw VP Sara, saan ka nung panahon ko Karina? Umalis nga. Pero ang OVP nagtatrabaho. Bakit? Nung panahon ng Karina, close ba ang OVP? Nagsabi ba ang Office of the Vice President, sorry, we're closed because our VP is not here? Hindi. Pero kayo mga congressman, ngak kayo kay VP Sara na wala doon sa bagyo. Anong naitulong nyo nung panahon ng bagyo? Dapat sana, nagpapa-epal kayo kasi panahon na ng papapa-epal nyo. Pero meron ba kami naramdaman? Meron bang nakita namin? Hindi. Kayo ba ang unang rumesponde sa mga mga constituents niyo? Bakit si VP Sara ang unang rumesponde sa mga constituents niyo? Di ba nakakahiya? Di ba? Jovely Almero, salamat. Yes, leadership exists kung mabuti ang leader. Totoo naman Oo. Kahit wala ang leader dyan, basta alam ng members ang totoong sistema ng kanilang office, go, trabaho. Yun ang tawag na magaling leader. Hindi lang magaling ang isang leader kung nandyan siya. Dapat yung leader din, kung wala dito, natatrabaho ang mga personnel. Kasi may trust si VP Sara. Yung iba may trust issue. Salamat, remote geek. Ikaw talaga, pinasasaya mo ang buhay ko. Ay! O yun, mga kabibig. Diba? So, ano na mga kabibig? Ano ang iyong komento tungkol dito? So, ano na? VP Sara, payag ba kayong ma-impeach si VP Sara? Payag ba kayong ma-impeach si VP Sara? Yung iba naman dito sabi niya, ma-impeach lang yan, okay na kami. Hala, grabe naman. Kayo talaga. Bahala kayo. Ito maipapakita akong video sa inyo ha.
I don't know kung napanood nyo ba ito. Ito. Marcos admin, DepEd lang ang accomplishment. Hala, ang sakit naman ito. Ang pinakamahabang portion nung katatapos lamang na SONA was on education and the condition of our public school system and the promotion of the welfare of our teachers. Yun ang pinakamahabang portion ng SONA ni Marcos Jr. So yung trabaho ni VP Sara, yun ang pinahahambog-hambog ni BBM. Yung hindi niya trabaho, yun ang kanyang pinahahambog-hambog. Kaya sa sobrang hambog niya, na merong 5,500 project control, agad-agad sinabi ng Panginoon, bot-bot mo. O the next day, bumaha. Pero Marcos admin, DepEd lang ang accomplishment. Totoo ba ito? DepEd lang daw ang accomplishment. Sa panahon ng SONA, again nga, sir? Ang pinakamahabang portion nung katatapos lamang na SONA was on education and the condition of our public school system and the promotion of the welfare of our teachers. Yun ang pinakamahabang portion ng SONA ni Marcos Jr. At yun lamang ang klarong-klarong achievement ng kanyang 2 years. Dahil kay Sara Duterte na namuno. I will say here that state of no achievement actually yung SONA. Bakit? Dahil accomplishments lamang ng Secretary of Education niya ang binigyan niya ng pinakamahabang portion at verifiable achievements ng kanyang administrasyon. Kanino yun? Yun belongs to the Vice President. Lakpakan naman kay VP Sara. Hindi natin ito na-observe, no? Hindi natin ito nakita na puro kay VP Sara lang pala ang achievement sa BBM for 2 years. It's all about the education sector. Pero yung mga bashers ni VP Sara, hindi talaga nila ito pag-uusapan. Pero itong mamang ito, naobserbahan niya. Sa haba-haba na speech ni BBM sa SONA, it's all about education system na talagang na-achieve ni VP Sara. Palakpakan naman kay VP. To VP Sara as Secretary of Education. Nireforma ang ating curriculum by as much as 70%. Sinuportahan niya para ating mga guro ay mag-concentrate sa pagtuturo at binigyan niya ng suporta na administrative support para mga guro ay hindi na maabala sa iba pang mga gawain. At pangatlo, dinagdagan ng mga benefits. Correct. Kaya ito si Sani Angara, wala na itong gagawin at ang wala daw gagawin si Sani Angara. So yan kabibig, nakita ko lang. Wala namang problema, di ba? Nakita ko lang siya. Ito Sinong nakaalala sa photo na ito? Ito. Anong masasabi niyo sa photo na ito? Anong masasabi niyo sa photo na ito? Gusto kong hello Corpus Melanie, Vivi MS, hello Romel Berdin, salamat. Gusto kong kumuha ng tawag dito ng inyong reaksyon tungkol sa photo na ito. Tama, saluto VP mataas din ang BBM sa kapalapakan. From Marbs FG. Ano ang iyong komento tungkol dito? 'Di ba? Nandiyan pa si Milda, yung kapatid ni Amy Marcos, si BBM, lahat ay talagang ng mga Marcos, lahat talaga ay sumaludo kay VP Sara. Bakit sila sumaludo? Kasi alam nila utang na loob nila ni VP Sara na makabalik at bumalik sa Malacanang. Hello, Bisayang Guwapa, kumusta, Day? Kumusta na diha, oy? Nila kay impeach si VP Inday, Sara, ang daming nakasuporta, tubong Davao. Orlando Katamko, mga manggagamit. How do you describe this photo? Ginamit na nila ang mga Duterte. Yun talaga ang nakatatak na mga tao sa isip nila, no? Manggagamit. Nagmamakaawa daw, sino yun, ha? Ano daw? Naku, pasensya talaga si Senator Amy Marcos. Parang si Senator Amy Marcos ba, parang matawag dito?
mga tao galit na rin sa kanya. Hindi lahat ng mga Duterte nag-comment, iba tahimik at nakaabang sa next election. From Annie Kindo. I like this Annie Kindo. Grabe pagmanala kay VP Sara noon, ginamit lang nila si VP Sara para makabalik ang Marcos sa Malacanang, kapal na mukha, walang utang na loob. Expected niya na mataas si VP Sara. Napaka-ungrateful talaga ng mga Marcos. Diyos ko, grabe pang ilad ng mga Marcos. Oh. Yan ba? I just wanted to ask your reaction on this video. Gusto ko lang malaman kung ano, yung iba nandidiri sa video. Noon, itong photo na to, noong hindi pa, anong tawag dito? Hindi pa medyo nagkagulo, yung nabudol pa tayo, happy tayo sa photo na ito. Nung may Uniteam pa, happy tayo. Wow! Ang galing talaga ng Uniteam. Grabe yung Marcoses, grabe yung Duterte. Talagang mahal nila si VP Sara. Pero later on, may istorya pala ang photo na ito. At bumaloga sa atin ang katotohanan sa photo na ito. Kung hello, Salvi Regina Channel. Hi, adto ka bibig maayong gabi diha ni sa inyo watching from Germany. 'Di ba? May maduming istorya pala ang photo na ito. May maduming istorya. May pangit na pangitain ang picture na ito. Nako, anong pangitain ka, bibig? Nako, nakita nyo na ang pangitain dyan. Oo. Sige, Sara, magpauto ka sa amin. Sige, Sara, utuhin ka namin. Sige, Sara, bubudulin ka namin hanggang someday ma-realize mo na ikaw na ang biktima. Ay, may pangitain pala. Masama ang photo na ito. Sabi ng ilang, wala yung impeachment kasi budget deliberation nga yun, unahin niyan kasi pera. Sabi pa nga daw, lumuhod pa nga mga iyan. Kakasuka ang buong pamilya ni Marcos. Kaplastik ka ng pamilyang yan. Hello, kabibigan from, hello, Sunshine View. Salamat. Walang utang na loob. From Tobong, Davao. I just wanted to ask your reaction in this photo. Naging trending naman yan. Diba? Gusto ko lang to get your attention and also questions about this one. Ano ang yung punto dito? Okay, let me read your points. Salamat sa mga nag-view ngayon. Bisayang Guwapa, halos pamilya ko, relatives ko, makilala ko, VP Sara. Si Sara ang unang nabubudol, kaya nasali tayong lahat. Watching from Chicago, Illinois, Bimbo Hernandez. Kabibig, kailan photos po yan? Yung ano na, yung I think yung malapit na ang, ano ba to? Kailan ba to? Yung, ano ba to? Kailan ba ang photo na ito? Who can still remember kung anong event ito? Who can still remember kung anong event to? Please inform us, mga kabibig. Para naman mas maganda pa ang ating gabi. Before natin tatapusin ang before natin tatapusin ang ating live ngayon, meron naman ako i-share sa inyo. Ayun, kabibig, good news. Anong good news? Bahala kayo kung good news ba ito o hindi. Basta gusto ko lang i-share sa inyo. Bahala na kayo sa comment section. Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. Talaga? This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Pagamat magandang Build datos Better More program? Wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%, one of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them
in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty. And only 10.9% of Filipino families remain poor. Our goal is to further reduce this rate to 9% by 2028 and improve the lives of 8 million Filipinos. Inuulit ko, baliwala lahat ng ating ginagawa kung walang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health, and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. Bahala kayo. Yun na. Bahala kayo. Yun ang... Ay, bahala kayo ha. Sa aking mahal. Kayo na, anong komento yun? Another pambubudol, bot-mot mo. Nagbago nga, humirap. Kayo, anong komento? Ayaw ko na magtingin mo kayo sa boses niyang, kayo talaga. Huwag naman ganun. Nawala lahat ng binago. Walk the talk dapat. Nakaw pa more. Ansaad, bot-bot, resign, bangag. Hoy, kayong bahala. Yun na, yung mga komento yun, kayo talaga ang nag-ano. Basta gusto ko lang i-share. Mahirap ba mag-share? Diba? Gusto ko lang mag-share. From Bimbo Hernandez, nabudol mo lang pamilya namin. Pasalamat ka kay Inday, sumunod kami sa kanya. Ay, Bimbo ha? Ito si Bimbo? Nabudol mo lang pamilya namin. Pasalamat ka kay Inday, sumunod kami sa kanya. Iba tahimik lang pero marami pa rin nagmamahal kay PRRD. Kung hindi na sa endorsement ni VP Sara, hindi tayo nabudol sa pag-vote kay Bangag. From Maria the Explorer. Saan ba kami nakakaahon? Halos walang laman nga lagay ng bigas namin. Umaasa sana ako sa pabahay kaso hanggang ngayon na-update, wala. Wala kami nakikita. Practice ka Bangag. Duterte interviews bukas. Ang sagot niya, huwag nang pag-usapan. Naku po, nangilad na po. Yun ha, yun na mga komento ng ating mga netizen. Let's check, from Jackie. Uy, Jackie ha, parang ano ka, si Jackie talaga parang galit na hindi na makakompose ang kanyang kagalit kay BBM. Kalma lang, Jackie. Kalma. Jackie, kalma. Diba? Jackie, kalma ka lang. Nako, mga kabibig.